Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Describe yung teenager. Pinakamasayang stage sa mundo. In one word, paano mo i-describe ang teenager? Extraordinary. In one word, paano nyo i-describe yung teenager? Pag-ibig. Love life. Anong masasabi mo sa teenagers? Para sa akin, pag narinig ko yung word na teenagers, in general, para sa akin, memorable memories. Para sa akin, pag naririnig ko yung word na teenager, pumapasok sa isip ko extraordinary. Kasi sa stage ng teenager ng buhay ko, diyan ko naranasan lahat ng extraordinary na experience. Adolescent describes the teenage year between 13 to 19 years old. It can be considered as a transitional stage between childhood to adulthood. Ano ang pagkakaintindi mo sa adolescent stage? Pagkakaintindi ko sa tanong mo yung doon sila nagsisimula, main love, kasyota, boyfriend, girlfriend, mga ganun ba? Ayun lang. Para po sa inyo, ano po ang pagkakaintindi mo sa adolescent stage? Adolescent stage. Yung pagmamature ng pag-iisip ng mga bata. Ano ang pagkakaintindi mo sa adolescent stage? Adolescent stage, probably kasi dito yung nag-bloom yung teenage life. Dito nagiging mapusok yung mga teenagers, agree or disagree. So, yan. Dito nagle-level up yung pagiging teens ng mga teenagers, especially dun sa mga level na to. Diyan nag-bloom yung mga girls. Diyan sila nagkakaroon nade-develop yung physical aspects nila as well as sa boys din. Okay. Ngayon, alam na natin kung ano ibig sabihin ng adolescent stage. Pero ano nga ba sinasabi ng dictionary tungkol sa adolescent stage? Ang sabi ng dictionary, ito ang changes natin from childhood to adulthood. Pero ano nga ba ang nangyayari sa atin during adolescent stage? Tara, tignan natin itong video na to. During our physical development in puberty stage, we are also developing personality. But how are we developing our personality? A physician named Sigmund Freud from Vienna, Austria, who seeks fame by making an important discovery, Sigmund digested 400 male eels to prove for the first time that they had testes. This work didn't make him famous. However, his later work with people made him one of the most influential and Freud divided personality structure into three components: the id, the ego, and the superego. He saw a person's behavior as the outcome of interactions among these three components. So let's talk about the id first. The id is the primitive and instinctive component of personality that operates according to the pleasure principle, which means that the id demands immediate gratification of its urges. The next one will be the ego. The ego is the decision-making component of a personality that operates according to the reality principle. Next one will be the ego.
The ego is the decision-making component of the personality that operates according to the reality principle, which means that the ego seeks to delay gratification of the its urges until appropriate outlets and situations can be found. The ego strives to avoid negative consequences from society and its representatives. For example, avoiding punishment by teachers and parents. While the ego concerns itself with practical realities, the superego takes place. The superego is the moral component of personality that incorporates social standards about what represents right and wrong. The superego emerges out of the ego at around 3 to 5 years of age. This is where the individuals receive training about what is good and bad behavior. Eventually, they truly accept certain moral principles. Ngayon, ang genital stage ang naging basihan natin tungkol sa intimacy. Since genital stage is a stage where people are sexually intimate, most of the teenagers during adolescent stage cannot resist the urge of this intimacy. Kaya nagresulta ito sa teenage pregnancy. So let's look closer about this teenage pregnancy. According to Nation Master, teenage birth rate is the issue of 130 countries that is being compared during 2006. And Philippines ranked at the 27th stage at 53%. During 2008, Philippines ranked 10th place with 99% of teenage mothers from 15 to 19 years old who are pregnant. During 2008, Philippines ranked 10th place with 99% of teenage mothers from 15 to 19 years old who are pregnant. Patuloy manong tumataas ang bilang ng mga teenager na nabubuntis sa Pilipinas ayon sa datos ng NSO o National Statistics Office. Sa katunayan, tayo po ang may pinakamataas na bilang ng mga nabubuntis na teenager sa Timog Silangang Asya, base naman sa pag-aaral ng World Bank. May report si Micaela Papa. Magtatapos pa lang noon ng high school at kamamatay lang ng ina. Aminado si Angie, di niya tunay na pangalan, na sa edad na 15, hindi siya handa para maging isang ina. Una ko pong inisip nun yung paghihirap po sa panganak. Kasi ang dami po nagsabi sa akin na pag nanganganak po daw sa babae, nakalubog daw yung isang paa sa ukay. Natakot din ako pumasok dahil siyempre nakakahiya sa ibang tao na buntis ako. Sa kabila ng panganib sa mura niyang katawan, nagawa ni Angie magsilang ng isang malusog na sanggol. Kabilang si Angie sa patuloy na tumataas na bilang ng mga teenage mom sa Pilipinas. Sa Family Health Survey ng National Statistics Office o NSO, tumaas ng 38% ang fertility rate sa mga babaeng edad 15 to 19 years old. Mula 39 noong 2006, naging 54 noong 2011. Ito ay kahit bumaba ang fertility rate sa halos lahat ng ibang age groups. Katunayan, ayon sa World Bank, ang Pilipinas ang may pinakamataas na adolescent birth rate o bilang ng mga nagbubuntis na teenager sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. The body of a teenager is not yet in a position physiologically to nourish and nurture the baby in her womb. So there will be more complications. Ayon sa NSO, mas malaki rin daw ang tsansang hindi magtatapos ng pag-aaral ang isang teenage mom na ayon sa UNFPA ay isa sa nagpapatuloy ng kahirapan sa bansa. Sa survey, kabilang sa pangunahing dahilan ng hindi paggamit ng family planning methods ay ang problema sa access dito at takot sa pinaniniwalaang mga side effect. Kaya naman napakahalaga raw ngayon ang pagpapatupad ng RH law. This information would be very important for the teenagers to make their own decisions. No? Because the more that they know about their sexuality, for example, the more that they would be conscious about the consequences of their actions. Ngayon, sumasailalim si Angie sa Alternative Learning System o ALS para tapusin ang naudlot na pag-aaral sa high school. At kahit ang sanggol ay isang biyayang hindi niya ipagpapalit,
Sana ang iba raw ay magkaroon ng pagkakataong maging bata sa halip na maging batang ina. Mas maganda po yung tinuturo sa eskwelahan yung ganun para naiiwasan din po na ibang bata yung nabubuntis. At least may narating, may na-enjoy mo na yung buhay mo na ready ka na sa pagpanganak. Kaysa naman yung ganito, biglaan. Micaela Papa, GMA News. Dahilan ng teenage pregnancy? Para sa akin, aga pagbubuntis ay mapupusok na babae kasi mapupusok na rin yung ibang lalaki. Mapusok yung lalaki, di ba? Tapos yung ibang babae mapupusok na rin kaya gusto nila lagi, yung ibang babae gusto nila ng mga adventures kagaya ng lalaki. Ano ang sa tingin mong dahilan ng teenage pregnancy? Bakit? Siguro madali lang. So, depende ko sa mga lalaki yan. Pagtatanggol ko ng aming, siguro sa lalaki, nagkakaroon ng mga ganyang bagay kasi family problem, o di kaya social network, mga nanonood ka ng mga malas mong bagay. Natural na lang din yan sa mga family problem kasi wala ka na pagbibigyan ng yung ng sakit ng yung naisip mo, inaisip yung pamilya. Siguro nilalabas mo lang din doon. Ganun lang, simple lang, sa mga lalaki. Bakit nagkakaroon ng maagang pagbubuntis? Kakulangan ng gabay ng parents. Bakit nagkakaroon ng maagang pagbubuntis? Kasi, kadalasan pag mga ages 13, ayan, dyan nagsisimula yung mga intimate na relationship. Kadalasan sa mga ganyang age, nagiging curious talaga yung mga teenager kasi bago sa kanila yung ganong pakiramdam. Nagsisimula yan sa simpleng holding hands, tapos siyempre kinikilig na yan. Tapos nagsishare ng music. Pa nagkaroon yan ng time na mapag-isa sila, para nag-i-experiment yan. Pero mostly nagsisimula talaga lalaki yung gumagawa ng hanggang maging akbay. Pag naging palagay na naman yung babae na kumbaga sa tingin na lalaki okay lang sa kanya, palalim na ng palalim yung magiging relationship mo. Tapos hanggang saan magkaroon na ng smack or kissing na. Tapos after nun, halimbawa may mga occasion, magkaayaan, may konting inuman, mahilo lang ng konti, yun na. Iba na kasi yung feeling pag nakainom na, umiinit na yung katawan. Kailangan mailabas yung init, lalo na sa mga bata. Bago sa kanila yung ganyang feeling, kaya parang curious sila. Gusto nilang subukan kung anong dapat gawin. Doon na nagsisimula. Kung may nangyari, at syempre hindi nila alam yung mga withdrawal method, hindi nila alam gumamit ng mga contraceptives. Kaya ang magiging tendency talaga, mabubuntis ang babae. Pero after nun, hindi na nila alam kung anong gagawin. Doon nagsisimulang problema. Maaga nakakabuntis sa mga lalaki. Ganito po kasi yan. Yung mga lalaki, sadya talaga sasalahin namin yung sinasabing libog. Libog na nanggagaling sa... Hindi ko alam eh. Basta natural yan. Pag tumigas. Pag tumigas. Totoo to ha. Pag tumigas. Sabi ng iba, walang pangit-pangit. Basta may butas. Basta may butas. Lulusot yan.
Kaya doon nagsisimula talaga yung... 1, 2, 3, in my head! Yun lang po. Salamat. Ano ang sa tingin mong dahilan ng teenage pregnancy at bakit? Well, teenage pregnancy is not an issue by this generation. It is a thing now. Kasi nga, di ba, since na modernized na, kasama ng pagiging modernized ng mundo yung pagiging liberated ng mga kabataan natin ngayon eh. So para sa akin, the liberated minds, yung mga masyadong open minds ng mga kabataan, especially doon sa adolescent stage kasi nagiging mapusok na yung mga bata nito. So yun yung dahilan. Okay. Ano naman po sa tingin nyo ang dahilan ng teenage pregnancy? Bakit po? Teenage pregnancy. Sa ngayon, ang mga bata talagang very na sila. Diyan sa pakikipag-boyfriend. Pero nung araw, hindi. Pakikipag-boyfriend maaga, kaya nauwi sa early pregnancy. Para sa'yo, paano masusolusyonan ang teenage pregnancy? Teenage pregnancy, mind over heart. When we say mind over heart, kahit na gano'n mo kamahal yung isang tao, especially your boyfriend or your girlfriend, iisipin mo muna yung future ng gagawin nyo. So, think about it, and kung may sa isip mo yun, syempre malalagay mo sa puso yun. And respect to each other. Yun lang. Paano po sa tingin nyo masusolusyonan ang teenage pregnancy? Hindi kailangan yung magulang makialam. Diba? Kailangan pagsabihan yung mga anak. Kasi noon sabi ko, yung mga estudyante ko noong araw, first year. Ang sabi ko, ito lang maipapayo ko. Open your arm, close your legs. Kaya ang sabi ng mga estudyante, ma'am, totoo po yung sinabi nyo. Bumalik sila na nakatapos. Nagbalik kasi, ma'am, totoo po yung sinabi nyo. Open your arms closer. Kahit ka ako 10 boyfriend, hindi kayo mabubuntis. Nagdali. dragging your feet, now you're going slower. A database, they called your names, but now you're getting older. You got a tendency to self-destruct. Yeah, you like it a lot, even though it's clear you're out of love. I try to cheer you up.
ang teenage ego ay magkakaroon din ng personality disorder. Gaya ng kay Freud, sinabi ni Erik Erikson na ang conflict sa hidden ego ay ang identity cohesion versus role confusion na tinatawag na identity crisis. Yun na yun. This is the school he dropped out of. This is where he beat up his best friend. This is what he used to dig imaginary bugs out of his skin. This is where he now spends 23 hours a day. And this is what I said when he told me he was going to try meth. Guys, inom tayo. Hello po, sa nanay. Pwede, kung gusto niyo. Sige. Masarap ba yung alak? Alam mo naman ito eh. Kaya lang po, siyempre nakatikim na ako ng anak. Nakakalasing yun. Nakakalasing pag nasobrang ka. Pero pag tama lang, hindi ka malalasing. Ano ba lasa nun? Ba't yung wine matamis? Depende sa klase ng wine yun eh. Eh bakit mapait siya pero may addiction? Kasi siyempre, yung mga ganong bagay, kaya nagkakaroon ng addiction yun. Yung tipo ng isang tao na pasyamado,
gaya na o kaya may mga mananaisip na di kaya malayo sa pamilya. Nasa sa tao na rin kung gusto mo uminom. So, speaking of addiction, nakita kita naninigarilyo ka. Oo. Ano lasa nito? Sa paninigarilyo naman, yan eh, addiction din yan. Kasi yung ibang mga tao, basta pag nakakita sila na naninigarilyo, ay naglalaway, puno, di ba? May sinasabi mga tao yun. Kaya sila gumagamit ng tinatawag na Max Candy. Nang sa ganun, yung paglalaway nila ay sa naninigarilyo ay mawawala yung paglalaway na kumain ng bulbulang candy. Ganun yun eh. Pamalit ng sigarilyos candy. Pwede yun eh. Yung ganun. Eh, di ba masama sa katawan niyo? Oo, masama nga, pero ganun pa man, marami nagsasabi kung alin mo yung bawal, yung pang ginagawa. Kung ano doon yung bawal, yun mas masarap. Speaking of that, yung drugs, bakit may addiction doon? Eh, delikado yun. Naroon kasi ganito yun. Sa mga ganyan tipo, yun, malawak na ibig sabihin na sa drugs na yan. Maraming gumagamit, lalo may mga kabataan nakakangay nadadala sa mga ganyang bagay sapagkat hindi nila napapag-isipan kung ano yung maaaring maidulot sa kanila nito. At may mga sa ibang bagay naman ng mga kaya ng mga nasa matatandang edad na sila yung mga nagtatrabaho, ginagamit nila yun upang magkaroon sila ng karagdagang lakas, puno, o di kaya nauwi din sa pagiging addiction, mga ganung bagay. Di ba yung laman ng sigarilyo? Marijuana yun. O, marijuana. Yung iba, marijuana. Meron namang tabako. Sa mga addict na naglalagay. Sa tingin mo, paano mo susunan yung pagkonti ng mga addict? Para sa akin, yung mga ganyan, nasa payo ng isang magulang yan at sa paggagabay. At una sa lahat, lumapit sila sa unang-una sa Panginoon upang nung sa ganyan, bigyan sila ng wisdom at guide na yung mga ganong bisyo ay maiwasan nila at hindi nila magawa. At kahit man makita nila sa tunay na sa yung pisto-pisto na nakikita nila yung ganong pangyayari, hindi sila matatagay ng basa kasi meron silang pundasyon sa kanilang buhay. Ganun yun. Eh, paano pagka nakulong sila? Paano pag nahuli sila? Saan sila makukulong? Yung mga depende sa klase ng makukulong. Kung makukulong ay minor de edad at kung nasa tamang edad, ang minor de edad ay dinadala sa PSWD. Di ba may tinatawag na rehabilitation center? Oh, meron yan. Ang isang tao, kaya ang isang bata, o kaya isang matanda, kapag ito ay nagkaroon ng history ng kanyang pagka-mental disorder sa ganyang paggagamit ng pinagbabawal ng gamot, ay hindi tinatanggap ng Mandaluyong City. Kasi alam mo, hindi sila tumatanggap ng mga naloko-loko na tao kapag ang gamit ang ginangyari mga pangyayari na sa kadailanan ng paggagamit ng pinagbabawal na gamot, sila ay naloko-loko. Pero lang kung yun ay nangyari talagang kaya, nabago ka, o di kaya yung talagang aksidente, kaya nagkaroon ng aksidente, kaya ka nagkaroon ng mental disorder. Yun, maaari kang tanggapin ng rehabilitation. Meron din naman tayong tinatawag na mga sangay ng gobyerno na nagkakandak ng rehabilitation center, gaya ng NBI sa government organization. At yung pangalawa is non-government organization, which is Narcotics Foundation of the Philippines.